Umuulan ng walang tigil, parang may gustong burahin ang mundo sa bawat patak na bumabagsak sa lupa. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada, ang tubig na naiipon sa mga lubak ay nagiging salamin ng isang buhay na pilit itinatago. Naroon si Zhong Xiaokuy, nakayuko. Basang-basa ang manipis niyang damit, habang pinipilit niyang punuin ang sako ng mga bagay na wala ng halaga sa iba ngunit siyang tanging paraan niya para mabuhay. Hindi siya tumitingin sa mga dumadaan, hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil sanay na siyang hindi makita. Sa mundong matagal nang tumanggi sa kanya, ang pagiging invisible ang tanging proteksyon niya. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, may isang lihim na palaging kumikislap, naghihintay ng maling sandali upang ilantad ang sarili nito. Ang dugo niyang nagliliwanag kapag nahahalo sa tubig. Naalala niya ang boses ng kanyang ama, mahina ngunit mariin, sa isang gabi ring tulad nito, na parang ang ulan ay nakikiiyak sa kanilang kapalaran, habang sinasabi nito na kahit anong mangyari, huwag niyang ipapakita ang kanyang dugo kahit kanino, sapagkat ang mundo ay hindi handa sa mga bagay na hindi nito naiintindihan. Bata pa siya noon, nanginginig habang yakap ang sarili, hindi pa lubos na nauunawaan kung bakit ang pagiging kakaiba ay katumbas ng panganib. Ngunit mabilis siyang natuto. Natuto siyang tumakbo, magtago, magpanggap na normal, kahit ang bawat patak ng ulan ay isang banta na maaring magbunyag ng kanyang sikreto. Sa kasalukuyan, habang hinihigpitan niya ang hawak sa sako, may isang bulong na umiikot sa hangin, isang tsismis na kumapit sa kanya tulad ng malamig na hangin ng gabi. Isang mayamang lalaki raw, isang CEO, na halos alamat na sa lungsod, ang naghahanap ng babae na may dugong kumikislap sa tubig. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit ang bayad ay sapat upang baguhin ang buhay ng sinuman. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa ideyang yon. Sa halip, may kung anong gumalaw sa loob niya, isang tahimik na pag-asa, o marahil desperasyon. Dahil sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang ospital na amoy antiseptiko at pangamba, ang kanyang ama ay unti-unting nawawala sa kanya. Ang bawat paghinga nito ay parang hinahabol ng oras. Ang bawat araw ay may katumbas na halaga na hindi niya kayang bayaran. 8,000 yuan, isang halagang tila maliit sa iba, ngunit sa kanya ay parang isang bundok na hindi niya kayang akyatin kahit ilang beses pa siyang madapa. Kaya nang marinig niya ang tsismis na yon, hindi niya ito tinanggihan, hindi niya rin ito agad pinaniwalaan, ngunit itinago niya ito sa kanyang puso, parang isang apoy na maaring magpainit o sumunog sa kanya. Isang patak ng ulan ang bumagsak sa kanyang palad, kasunod ang isa pa, hanggang sa mapuno ito ng tubig. Hindi niya sinasadyang masugatan ang sarili. Isang maliit na hiwa lamang, halos hindi mapansin, ngunit sapat na iyon. Sa sandaling iyon, ang dugo niyang nahalo sa tubig ay kumislap, mahina ngunit malinaw, parang isang lihim na hindi na kayang manatiling tahimik. Saglit siyang natigilan, ang kanyang paghinga ay naputol, at ang mundo sa paligid niya ay tila huminto. Sa liwanag na iyon, nakita niya ang sarili, hindi bilang isang basurera, hindi bilang isang anak na desperado, kundi bilang isang bagay na maaaring magbago ng kapalaran. Ngunit kasabay ng liwanag ay ang takot. Mabilis niyang tinakpan ang kamay, pinunasan ng tubig sa damit, at lumingon sa paligid. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas na para bang may makakarinig nito. Walang nakakita, walang nakapansin. Ngunit hindi iyon sapat upang pakalmahin siya. Dahil alam niya, sa mundong ito, hindi kailangan ng maraming saksi upang masira ang isang buhay. Huminga siya ng malalim, pinilit na kontrolin ang sarili, at muling pinulot ang sako. Ngunit iba na ang bigat nito ngayon. Hindi na lamang ito puno ng basura. Dala na rin nito ang desisyong matagal niyang iniiwasan. Kung totoo ang tsismis, kung totoo na may naghahanap ng tulad niya, kung totoo na ang kanyang dugo ay maaring maging susi sa kaligtasan ng kanyang ama, handa ba siyang ibunyag ang sarili niya? Handa ba siyang ipagpalit ang kanyang lihim para sa buhay ng nag-iisang taong hindi kailanman tumingin sa kanya bilang halimaw? Ang ulan ay lalong lumakas, parang pinipilit siyang pumili.
Sa bawat hakbang niya pauwi, ang tanong ay paulit-ulit na bumabalik. Hindi bilang isang boses, kundi bilang isang pakiramdam na hindi niya matakasan. At sa gabing yon, sa ilalim ng ilaw na kumikislap at ulan na walang habas, si Zhong Shokui ay unti-unting lumalapit sa isang desisyon na magbabago sa lahat. Isang desisyong hindi lamang magliligtas o sisira sa kanya, kundi magbubukas ng pintuan sa isang mundong hindi na niya kayang balikan. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil kinabukasan. Para bang ang langit mismo ay ayaw magbigay ng pahinga sa lungsod. At si Xiaoqui, matapos ang isang gabing halos walang tulog, ay nakatayo sa labas ng isang gusaling tila hindi kabilang sa mundong kinalakihan niya. Ang salamin nitong dingding ay sumasalamin sa kanyang anyo. Isang payat na babae, basang buhok, simpleng damit, at mga matang puno ng pag-aalinlangan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang siya invisible, kundi talagang hindi siya dapat naroroon. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang imahe ng kanyang ama na nakahiga sa ospital ay paulit-ulit na sumisingit, pinipilit siyang humakbang pasulong kahit ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa manipis na yelo. Sa loob ng gusali, ang hangin ay malamig at kontrolado, parang bawat galaw ay sinusukat, bawat tingin ay may kahulugan. May mga babae na nakaayos, may dalang kumpiyansa at kagandahan na tila natural sa kanila, at sa gitna nila, si Xiaoqui ay parang isang maling nota sa isang perpektong awit. Naririnig niya ang bulungan, mga salitang hindi direkta, ngunit sapat upang tumagos sa balat niya, na nagsasabing, ang sino mang may dugong kumikislap ay maaaring kumita ng malaking halaga kahit hindi siya mapili. Isang laro ng kapalaran, isang pagsusugal ng dugo. Hindi niya namalayang napahigpit ang hawak niya sa manggas ng kanyang damit hanggang sa mapansin niyang may dugo na muling lumabas mula sa maliit na sugat sa kanyang palad. Mabilis niyang itinago iyon, parang instinct na hindi na niya kailangang isipin. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya maitatago ang lahat magpakailanman, lalo na kung ang taong hinahanap ng lahat ay siya mismo. Sa kabilang dulo ng gusali, sa isang silid na malayo sa ingay at bulungan, si Shen Sihan ay nakaupo sa dilim. Ang tanging ilaw ay mula sa ulan na tumatama sa malalaking bintana. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang paghinga ay kontrolado ngunit mabigat. At ang bawat segundo ay parang may unti-unting kumakain sa kanya mula sa loob. Ang lason na nasa kanyang dugo ay hindi lamang sakit. Ito ay isang orasan na patuloy na bumibilang pababa. Sa harap niya, ang doktor ay nagsasalita, ngunit ang mga salita nito ay parang lumulutang lamang sa hangin. 3 buwan, o mas maaga pa, kung hindi matagpuan ang tamang babae. Isang babae na ipinanganak sa tamang oras, may dugong kumikislap sa tubig, isang halos imposibleng kondisyon na tila katang-isip lamang. Ngunit para kay Sihan, wala nang lugar ang pagdududa. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit may isang bagay na mas mahirap tanggapin. Ang ideya na ang kanyang buhay, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ay matatapos ng walang saysay. Kaya nang marinig niya ang ulat ng kanyang mga tauhan, nang makita niya ang mga resulta ng mga pagsusuri, ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan ng pag-asa, kundi isang paghihintay na puno ng tensyon. May nakita akong babae kagabi, sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan at excitement. Sa ulan, ang dugo niya kumikislap. Ang mga salitang yon ay parang isang maliit na apoy sa gitna ng malamig na silid. Hindi agad nagsalita si Sihan. Sa halip, tumingin siya sa labas, sa ulan na patuloy na bumabagsak, at sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap sa mga patak na yon. Hanapin niyo siya, mahina ngunit malinaw niyang utos, na parang hindi niya pinipilit ang kapalaran, kundi tinatawag lamang ito. Samantala, sa labas ng silid na yon, si Xiaoqui ay nasa gilid ng kanyang sariling desisyon. Ilang beses siyang lumapit sa reception, ilang beses siyang umatras. Ang bawat paghinga ay parang mas mabigat kaysa sa dati, at ang kanyang isip ay puno ng 2 magkasalungat na boses. Ang isa ay nagsasabing tumakbo, magtago,
manatiling ligtas. Ang isa naman ay bumubulong ng pangalan ng kanyang ama, ng ospital, ng perang kailangan niya upang iligtas ito. Sa huli, hindi niya alam kung alin ang pinakinggan niya. Ang alam lamang niya ay nasa harap na siya ng isang lalaking hindi man lang tumingin sa kanya ng diretsyo. Isang manager na ang tingin sa kanya ay parang isang istorbo. Sinubukan niyang magsalita. Ang boses niya ay mahina ngunit buo, na sinasabing maaaring siya ang hinahanap nila. Ngunit ang tugon ay pagtawa, paghamak, at mga salitang masakit, kahit sanay na siyang marinig ang mga iyon. Umalis ka, malamig na sabi ng lalaki, na parang wala siyang karapatang manatili kahit isang segundo pa. Ngunit hindi siya umalis, hindi agad. Dahil sa likod ng kahihiyan at takot, may isang bagay na mas malakas, isang desperasyong hindi na kayang patahimikin. Hindi ako nagsisinungaling. Ulit niya, mas mahina ngayon, ngunit mas totoo. At sa sandaling iyon, kahit walang nakinig, kahit walang naniwala, may isang bagay na nagbago sa loob niya. Hindi na siya ang batang tumatakbo mula sa ulan. Siya na ngayon ang babaeng handang harapin ang bagyo. Hindi niya napansin na sa kabilang dulo ng hallway, may isang pares ng mata na nakatingin sa kanya. Hindi malinaw, hindi direktang nakatuon, ngunit sapat upang makita ang kakaibang tensyon sa kanyang galaw, ang kakaibang katahimikan sa kanyang presensya. Si Shensihan, na dapat ay walang pakialam sa isang tulad niya, ay napahinto, kahit saglit lamang. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng ulan sa labas at katahimikan sa loob, dalawang mundo ang bahagyang nagtagpo. Hindi pa sapat upang baguhin ang kapalaran, ngunit sapat upang simulan ito. Ang gabi ay dumulas ng hindi napapansin, at ang ulan na tila walang katapusan ay naging isang manipis na kurtina sa pagitan ng nakaraan at ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Habang si Xiaokui, matapos mapalayas mula sa gusali, ay naglakad ng walang direksyon. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit tuloy-tuloy. Parang hindi niya kayang huminto kahit sandali, dahil alam niyang kapag tumigil siya, maaaring gumuho ang lahat ng pinipilit niyang hawakan sa loob. Ang ilaw ng mga poste sa kalsada ay sumasalamin sa kanyang mga mata. At sa bawat liwanag na yon, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Kung mali ba ang ginawa niyang pagpunta roon, o kung iyon ang tanging pagkakataon na dapat niyang pinilit ng mas malakas. Ngunit ang sagot ay hindi dumarating, at sa halip, ang nararamdaman niya ay isang tahimik na panghihinayang na hindi pa lubos, ngunit sapat upang manatili. Hindi niya namalayang napunta siya sa isang makitid na eskinita, kung saan ang ingay ng lungsod ay tila malayo at ang dilim ay mas makapal. At doon, sa pagitan ng mga basurahan at pader na basa sa ulan, naramdaman niya ang presensya ng iba bago pa niya sila makita. Ang mga yabag ay mabagal, ngunit may layunin, at ang mga boses ay may halong biro at panganib na hindi na bago sa kanya. Saan ka pupunta, Hiha? Tanong ng isa. Ang tono ay parang magaan, ngunit ang laman ay mabigat, at agad niyang naramdaman ang pamilyar na lamig ng takot na gumapang mula sa kanyang likod, pababa, sa kanyang mga paa. Sinubukan niyang umiwas, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Dahil sa mga ganitong sandali, natututunan niyang ang kahinaan ay hindi maaaring ipakita. Ngunit hindi sila umatras. Sa halip, lumapit pa sila. Ang mga anino nila ay lumaki sa ilalim ng ilaw, at ang hangin ay tila naging masikip. "Huwag niyo akong hawakan," sabi niya. Pinipilit na panatilihing steady ang kanyang boses, ngunit ang sagot ay tawa lamang, at ang susunod na sandali ay parang bumagal. Isang kamay na umabot, isang hakbang na umatras, at ang kanyang puso na kumakabog ng mas malakas kaysa sa ulan. Ngunit si Xiaokui ay hindi na ang batang takot na tumatakbo. Nang maramdaman niya ang paghawak sa kanyang braso, kumilos siya ng walang pag-iisip. Ang kanyang katawan ay tumugon bago pa man makapaghabi ang isip niya ng plano. Isang mabilis na galaw, isang pagtulak, at ang lalaking humawak sa kanya ay napaatras. Nagulat sa lakas na hindi niya inaasahan mula sa isang tulad niya.
Marunong ako lumaban, sabi niya. Ngayon ay mas malinaw ang boses at sa sandaling iyon, kahit ang sarili niya ay nagulat sa tapang na lumabas mula sa kanya. Ngunit hindi sapat ang isang galaw upang tapusin ang lahat. Ang iba ay lumapit pa. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa biro tungo sa pagkainis at ang sitwasyon ay muling naging mapanganib. Tumakbo siya. Ang kanyang mga paa ay mabilis kahit madulas ang lupa at ang hangin ay tila humahabol sa kanya kasama ang mga yabag na hindi bumabagal. Ang eskinita ay naging mas makitid, ang ilaw ay mas kakaunti at ang bawat sulok ay parang walang labasan. Hanggang sa bigla siyang napahinto. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil may isang presensya sa harap niya na hindi niya inaasahan. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng ulan, tuwid ang tindig, tahimik ngunit sapat upang punuin ang espasyo. Ang mga patak ng ulan ay dumadaloy sa kanyang buhok at balikat, ngunit tila hindi siya naaapektuhan nito. Para bang ang ulan ay bahagi lamang ng kanyang paligid, hindi isang bagay na kailangan niyang pansinin. Si Shen Sihan. Sa likod niya, ang mga lalaking humahabol ay bahagyang nag-atubili. Ang kanilang kumpiyansa ay nabawasan kahit hindi pa nagsasalita ang lalaking nasa harap nila. "Umalis kayo," sabi ni Sihan, hindi malakas. Ngunit ang bigat ng kanyang boses ay sapat upang tumigil ang hangin sa pagitan nila. Walang galit, walang sigaw. Isang simpleng utos na parang hindi maaring suwayin. Ngunit hindi lahat ay marunong makinig. Isa sa mga lalaki ay tumawa. Sinubukang gawing magaan ang sitwasyon, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing sigurado. "At kung hindi," sagot niya, at sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Hindi na nakita ni Xiaokui ang lahat ng sumunod ng malinaw. Ang alam lamang niya ay ang mga galaw ay mabilis, ang mga tunog ay magkahalo, ulan, yabag, at ang maikling sigaw ng mga taong hindi na kayang panindigan ang kanilang tapang. Sa loob ng ilang sandali, ang eskinita ay muling naging tahimik, ang mga anino ay umatras, at ang tanging natira ay ang dalawang taong nakatayo sa ilalim ng ulan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay mabilis pa rin ang pag-angat baba, at dahan-dahan niyang itinaas ang tingin sa lalaking nasa harap niya. "Salamat," sabi niya, halos pabulong, dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang isang taong tulad niya. Isang taong tila hindi kabilang sa mundo niya. Ngunit ngayon ay narito, sa parehong ulan, sa parehong gabi. "Sinong ka ba talaga?" tanong ni Sihan, hindi bilang panunumbat, kundi bilang isang obserbasyon na matagal na niyang pinipigil. Ang kanyang mga mata ay hindi malamig, tulad ng inaasahan, kundi masyadong tahimik, masyadong mapanuri, na parang may hinahanap siyang sagot na hindi pa niya alam kung paano itanong. Napatigil si Xiaokui. Sa tanong na yon, ang lahat ng itinago niya ay tila gustong lumabas, ngunit ang takot ay naroon pa rin, nakahawak sa kanya tulad ng isang lumang sugat. "Ako," nagsimula siya, ngunit ang salita ay hindi natuloy. Sa halip, may isang bagay na nangyari na hindi niya inaasahan. Isang patak ng ulan ang bumagsak mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang pisngi, dumaan sa kanyang labi, at bumaba sa kanyang leeg kung saan may maliit na gasgas na hindi niya napansin kanina. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng ilaw na halos mamatay na, ang dugo na nahalo sa tubig ay muling kumislap, mas malinaw, mas maliwanag, na parang hindi na ito lihim na kayang itago. Tahimik si Sihan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na lumayo. Sa unang pagkakataon, hindi na kailangang magsalita ni Xiaokui upang ipakilala ang sarili niya. Sa kabila ng malamlam na ilaw, naramdaman ni Xiaokui ang titig ni Shen Sihan na matalim at malalim, tila nagsisiyasat hindi lamang sa kanya, kundi sa buong pagkatao niya. Ang ulan na patuloy na bumabagsak ay nagiging higit pa sa background ng kanilang tadhana. Mga patak ng ulan na nagsisilbing saksi sa isang kwento ng takot, lihim,
at hindi inaasahang koneksyon. Si Xiaokui, na dating nagtatago sa dilim, ay biglang natagpuan ang sarili sa liwanag ng mga mata ng isang tao na hindi na siya tinatrato bilang isang estranghero. Hindi niya alam kung anong uri ng koneksyon ito, kung ang tadhana o ang pagkakataon ay nagtakda nito. Ngunit nararamdaman niyang may isang puwersa na nagsasama sa kanilang mga landas, isang puwersa na hindi na kayang baliwalain. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sihan. Ang boses niya ay hindi na kasing malamig tulad ng kanina. Wala na ang pagdududa, wala na ang kalituhan. Sa mga mata niyang ito, Xiaokui ay hindi na lamang isang babae na may kakaibang dugo. Siya ay isang tao, isang nilalang na may sariling lugar sa mundong ito, sa kabila ng lahat ng paghihirap at takot na pinagdadaanan. Hindi agad sumagot si Xiaokui. Ang bawat sagot na naiisip niya ay puno ng pagdududa, puno ng takot, na baka hindi siya paniwalaan. Ngunit may isang bagay na nagsabi sa kanya na ang oras na ito ay iba. Ang pagkakataon ito ay hindi katulad ng mga naunang beses. Si Sihan ay narito at para bang ang mga pader na itinayo niya upang hindi siya matuklasan ay unti-unting nawawala. Tulad ng ulan na dahan-dahang nagbubukas sa bagong araw. Para sa ama ko, ang bulong ni Xiaokui, na parang ang mga salita ay nahulog mula sa kanyang bibig nang hindi niya napigilan. Hindi siya sigurado kung narinig ni Sihan, pero ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa puso niya. Kailangan ko ng pera para magpagamot siya. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako nandito. Si Sihan ay tahimik, hindi nagsalita. Ang kanyang mga mata ay hindi naiwas sa kanya. Nagpatuloy sa pagmasid sa kanya nang walang pagpapakita ng emosyon. Sa mga susunod na segundo, ang tanging tunog sa paligid nila ay ang patak ng ulan na patuloy na dumadapo sa lupa. Dugo mo. Ang biglaang pagsasalita ni Sihan ay nagpasindak kay Xiaokui. Ang dugo mo ay hindi normal, kaya ikaw ang hinahanap ko. Pero bakit ka nandito? Bakit hindi mo pinili na itago pa ito? Hindi na nakapagpigil si Xiaokui. Anong kailangan mo mula sa akin? Tanong niya, ang tinig na puno ng pagkalito at sakit. Ang aking dugo, ang aking buhay. Ayoko maging kasangkapan sa isang laro ng kapalaran. Hindi ko gusto ito, Sihan. Si Sihan ay naglalakad palapit sa kanya at sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago ng mga damdamin. Ang tanging bagay na nararamdaman ni Xiaokui mula sa kanya ay hindi ang galit o ang pagkasuklam, kundi ang isang hindi kayang ipaliwanag na pangangailangan. Ang pangangailangan na mailigtas ang isang buhay. Kung gusto mong makatulong sa ama mo, kung gusto mong mabuhay siya, ikaw lang ang may kakayahang magligtas sa kanya. Ang iyong dugo, Xiaokui, ito lang ang tanging paraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Xiaokui ay hindi matanggap ang buong konsepto ng pagbibigay ng sarili upang magpagaling ang isang tao, at lalo na, isang tao na hindi niya nakilala o nauunawaan. Hindi ko matanggap na maging bahagi ng plano na wala akong kontrol. Hindi ko kayang isakripisyo ang sarili ko para sa isang hindi ko alam. Hindi ko kayang maging kasangkapan. Naramdaman ni Sihan ang kabigatan sa mga salita ng babae. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabigat ang sagot mula sa kanya. Ang kanilang sitwasyon ay puno ng hindi pagkakaunawaan, ng mga lihim, at ng takot. Takot na magbukas ng puso at masaktan. Takot na mawalan ng kontrol sa buhay na akala mong mayroon kang hawak. Wala kang ibang pagpipilian, sabi ni Sihan. Ang tono niya ay hindi nagbabago. Walang galit, ngunit puno ng determinasyon. Hindi mo alam kung gaano ako kaseryoso sa paghahanap sa iyo. Hindi ko na kayang maghintay. Ngunit ang naramdaman ni Xiaokui ay hindi kaseryosohan, kundi isang pagkakataon na magsimula muli. Sa mga salitang yon, nakita niya ang isang kahinaan, isang kalungkutan na hindi nakatago sa malupit na maskara ni Sihan. Hindi siya ang lalaki na malupit at walang pusong itinatanggi ang lahat ng nararamdaman. Sa ilalim ng mga pangarap na binuo sa yaman at kapangyarihan, naroroon ang isang tao na nalulumbay,
Isang tao na naghahanap ng dahilan upang magpatuloy. Hindi mo ba ako tatanungin? Tanong ni Xiaoqui, ang kanyang tinig ay halos isang lihim na sinubukang ilabas mula sa kanyang dibdib. Tungkol sa sarili ko, tungkol sa kung ano ang nararamdaman ko. Tumigil si Sihan, tumingin siya sa kanyang mga mata, at para sa isang saglit, parang ang oras ay tumigil, ang mga patak ng ulan na dumadapo sa kanilang paligid ay nagiging bahagi ng kanilang katahimikan, at ang bawat patak na bumabagsak sa kanyang balat ay nagiging isang simbolo ng lahat ng mga bagay na hindi nila kayang baguhin. Baka hindi pa kita lubos na naiintindihan, sagot ni Sihan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may lakas na hindi matitinag. Baka hindi ko pa alam kung anong nangyayari sa'yo, sa atin. Pero kung may isang bagay akong natutunan, ang buhay ay hindi tungkol sa kontrol. Minsan, ito ay tungkol sa pagtanggap. Ang mga salitang yon ay nag-iwan ng isang bakas sa kanyang puso. At ang mga mata ni Xiaoqui ay napuno ng mga tanong. Tanong na wala siyang sagot. Ngunit mga tanong na patuloy na maghuhubog sa kanyang landas. Naramdaman niyang isang mabigat na pasanin ang bumangon sa kanya. Ngunit may isang bagay ding nagsabi sa kanya na ito ang pagkakataon upang makita ang liwanag, upang malaman kung ano ang tunay na halaga ng kanyang buhay. Ngunit ang gabing iyon ay hindi pa tapos. Ang mga lihim na ito, ang mga pagpili, at ang mga sakripisyo ay hindi pa dumating sa kanilang pinakapayak na anyo. Si Xiaoqui at si Sihan ay magsasama pa sa isang landas na puno ng sakripisyo, ng paghahanap ng kaligtasan, at higit sa lahat, ng tunay na pagmamahal na hindi nila inaasahan. Ang araw sumiknang mapanglaw, parang ang mundo ay nag-aalangan kung ipagpapatuloy ang pag-ikot nito. Si Xiaoqui ay nakaupo sa isang silid na tahimik, ang mga kamay niyang nakahaplos sa tiyan niyang nagsimula ng magbago. Ang mga pagpat ng kanyang mga daliri ay tila nagiging koneksyon sa isang bagay na hindi pa ganap na nahihirapan. Ngunit alam niyang ang bawat sandali ng buhay na ito ay nagsisilbing tila isang hakbang patungo sa isang hindi matukoy na bukas. Si Sihan ay malapit, ngunit hindi siya makalapit. Ang bigat ng katahimikan sa paligid nila ay parang mabigat na ulap, na tanging ang kanilang mga mata lang ang nag-uusap, ngunit hindi ito sapat upang punan ang lahat ng mga tanong. Ang lahat ng iyon, ang pagnanais niyang iligtas ang kanyang ama, ang buhay na pinili niyang isakripisyo, at ang mga lihim na nagsimula nang magbukas sa kanya. Lahat ng ito ay tila nagiging isang sitwasyon na labis niyang ginugol ng panahon na pinagtalunan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, sabi ni Xiaoqui. Ang tinig ay malakas, puno ng pagkatalo, ngunit sa loob ng mga salita ay may maliit na bahid ng lakas. Hindi ko alam kung may karapatan akong magsakripisyo ng buhay ko para sa buhay ng ibang tao, lalo na kung ako ay hindi pa tiyak kung ano ang kinabukasan ko. Hindi nakasagot si Sihan sa mga salitang iyon. Tumayo lang siya. Ang kanyang mga mata ay nagmumuni-muni, at sa tahimik na gabing iyon, ang mga pagsubok sa pagitan nila ay parang isang masalimuot na kwento na sinusuong nila sa kabila ng lahat ng sakit na dulot nito. Ngunit sa mga susunod na araw, habang patuloy nilang pinapalakas ang kanilang relasyon, ang mga lihim na dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim ng kanilang mga hakbang ay nagiging kasing tindi ng ulan na patuloy na dumadaloy sa kanilang paligid. Pinipilit nilang magtagumpay laban sa mga balakid. Ang mga tao na hindi magpapatawad sa kanila. Ang mga pangarap na hindi laging maghihirap. At ang tunay na ibig sabihin ng kanilang mga pagkilos. Isang araw, habang ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy mula sa dagat, nagpasya si Xiaoqui na hindi na siya maaaring magpatuloy sa buhay na ito. Hindi na siya pwedeng maging saksi na lang sa kaligtasan ng iba. Kailangan niyang mapagtanto na ang kanyang buhay, ang buhay na may kakayahan upang baguhin ang takbo ng isang mundong puno ng kahirapan at takot, ay may halaga. Bawat desisyon na ginawa niya ay may epekto, at siya mismo ang may kapangyarihan upang magtakda ng kanyang sariling tadhana. Si Sihan, na hindi rin tumatanggap ng lahat ng yon ng buo,
ay napansin ang pagbabago kay Xiaoqui. Hindi na siya ang dating babaeng takot sa mga lihim at kalungkutan. Ang bagong Xiaoqui ay may lakas na hindi kayang basagin ng sinuman. At ang lakas na iyon ay naging dahilan upang magbago ang lahat. Isang araw, nang nagpunta sila sa isang lugar na may magandang tanawin, si Xiaoqui ay nakatayo sa gilid ng mataas na bundok, tinitingnan ang malawak na kalangitan at dagat sa ilalim. Nakita niya ang liwanag na dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng mga ulap at ang mga patak ng ulan ay hindi na kasing bigat ng dati. May mga pagkakataong magkasama lang sila sa mga sandaling iyon at wala ng takot, walang lihim. Hindi ko na kayang itago ang lahat ng ito. Ang malalim na tinig ni Xiaoqui ay sumasalamin sa kanyang mga mata na puno ng luha. Ito na ang pagkakataon ko upang maging buo. Hindi na ako magtatago. Kahit na ang dugong kumikislap ay bahagi ng pagkatao ko. Si Sihan ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, kundi puno ng pangako. Hindi mo kailangang itago ang iyong sarili. Sa halip, gamitin mo ang iyong lakas upang magtulungan tayo. At sa mga salitang yon, nagbukas ang pinto ng kanilang relasyon. Hindi na siya ang babae na pilit, itinatago ang mga lihim sa dilim, kundi ang babaeng may lakas na maglakad kasama si Sihan sa madilim na landas na puno ng mga pagsubok. Alam nilang magiging mahirap, ngunit ito ang buhay na kanilang pinili. At sa huling pagkakataon, ang liwanag ng kanilang mga puso ay magbibigay daan sa isang bagong simula, kung saan walang lugar ang takot at lihim. Sa ilalim ng isang bagong araw, sa ilalim ng mga ulap na nagbabalik ng liwanag, si Xiaoqui at Sihan ay naglakad ng magkasama, mga hakbang na magbibigay saysay sa kanilang hinaharap. Ang mga araw ay dumaan na parang isang hindi matitinag na alon. Si Xiaoqui at Sihan ay nagsimula ng magbago, hindi lamang sa panlabas, kundi pati sa kanilang mga damdamin at pangunawa sa mundo. Habang ang ulan ay tumigil at ang hangin ay mas maligaya, nagpatuloy ang mga lihim at takot na matagal nang nakakulong sa kanilang mga puso. Ang relasyon nila ay naging isang kislap sa gitna ng dilim, isang liwanag na nagsusubok magbigay ng init sa kabila ng lahat ng malamig na hamon. Ngunit sa bawat paglipas ng oras, habang ang buhay ay nagsimula nang magbalik sa normal, dumating ang isang pagbisita na magpapabago sa lahat. Isang mensahe mula sa isang hindi inaasahang tao, ang pinakamataas na doktor na tumutok kay Sihan mula pa noong una niyang natuklasan ang kanyang kalagayan, nagbigay ng balita na magsusulong ng bagong takbo sa kanilang buhay. Mayroon pa tayong solusyon, sinabi ng doktor kay Sihan sa isang tawag na puno ng pag-asa at pangako. Ang dugong kumikislap ni Xiaoqui ay maaring hindi lamang magpahinto ng sakit mo, kundi magbigay sa iyo ng panibagong buhay kung magtutulungan tayo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Sihan ng malakas at hindi siya nakapagsalita. Isang bagong posibilidad na nagbigay ng bagong sigla sa kanyang katawan, ngunit isa ring bagong hamon sa kanilang landas. Si Xiaoqui, na pinili ng buo at tahimik na maging bahagi ng buhay ni Sihan, ay hindi pa rin matanggap ang buong sakripisyo ng kanyang dugo. Ang pangako ng mga doktor na hindi pa siya ganap na nauunawaan. Ang bawat hakbang ay tila isang gabay na patungo sa kaligtasan, ngunit hindi maiiwasang sumunod na tanong. Ano ang ibig sabihin nito para sa kanya? Ano ang mangyayari kapag ang kanyang dugo ay maging buhay para kay Sihan, ngunit siya mismo ay unti-unting nawawala? Si Xiaoqui, na matagal nang naghahangad ng katahimikan at isang tahimik na buhay, ay nagkaroon ng pagkakataong magtanong sa sarili, ano ba talaga ang nais ko? Huwag akong maging isang gamit na lang. Huwag akong maging isang sakripisyo na hindi ko kayang gawing buo. Ngunit si Sihan ay nakatayo sa harap niya, at sa kanyang mga mata ay naroon ang mga sagot. Ang mga sagot na hindi na maaaring itago. Ang kanilang pagmamahalan, ang kasunduan na nangyari sa pagitan nila, ay isang bahagi ng mas malaking larawan. Ang kanilang buhay ay hindi naging madali, ngunit ang bawat sakripisyo, ang bawat hakbang na ginawa nila, ay nagsisilbing isang pagninilay na nagbigay daan
sa isang mas malalim na koneksyon. Hindi ko alam kung anong mangyayari, sabi ni Sihan. Ang kanyang tinig ay buo, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang tanging alam ko, Xiaoqui, ay ang pagiging buo mo sa aking buhay. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo, ngunit kung mayroon mang pagkakataon upang mabuhay, para sa atin, wala na tayong ibang daan. Ang bawat salitang binanggit ni Sihan ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahan. Ang posibilidad na magpatuloy sa buhay na magkasama, ang pag-aalaga, ang proteksyon na naroroon, ay naging isang panukala na hindi niya kayang tanggihan. Ngunit ang pagsasakripisyo ng buhay ng isang tao ay isang bagay na hindi kayang gawing madali. Kailangan nilang magdesisyon at sa bawat sandali ng kanilang pagsubok, isang bagay na nagsusustento sa kanila ang bumangon, ang pag-ibig, ang pananampalataya at ang tunay na pagmamahal. Kung ito ang magiging huling pagkakataon ko, sabi ni Xiaoqui, huwag mo akong gawing kasangkapan lamang sa kaligtasan mo. Ang buhay ko ay may halaga, at sa bawat hakbang ko, nais ko ring maramdaman na mayroon akong kontrol. Si Sihan ay nag-isip ng ilang saglit. Ang mga mata niya ay naglakbay sa mga ulap na nagsimula nang magtipon sa langit. Alam ko, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero hindi ko kayang mawalan ka, Xiaoqui. Hindi ko kayang magpatuloy na hindi ka bahagi ng aking buhay. Sa mga sandaling iyon, ang oras ay tila huminto. Si Xiaoqui ay hindi makatingin ng diretso sa mata ni Sihan, ngunit ang puso niya ay puno ng mga tanong. Ang tanging bagay na maaari nilang kontrolin ay ang hakbang nilang magkasama. Ang kahulugan ng kanilang pagmamahalan ay lumago, ngunit ang kaligtasan ay tila isang pagsubok na hindi nila kayang talikuran. Ang kanilang landas ay patuloy na puno ng mga pagsubok, ngunit ang nararamdaman nila sa isa't isa ay higit pa sa lahat ng ito. Isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag sa mga salitang madali lamang iparating. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay magdadala sa kanila ng mas malalim na koneksyon. Hindi nila alam kung ano ang hinaharap para sa kanila, ngunit ang alam nila, kahit gaano man kalupit ang landas na tatahakin nila, ang pagmamahal nila ay hindi na matitinag. At sa mga susunod na araw, habang ang ulan ay muling bumalik, ang mga katawan nila ay nagtagpo sa mga kanto ng kanilang kapalaran, nakatingin sa isa't isa sa isang mundo na puno ng kahulugan. Sa kabila ng mga ulap na nagbabalot ng langit, ang pag-asa at takot ay patuloy na magkaakibat sa bawat hakbang ni Xiaoqui at Sihan. Ang bawat sandali ng kanilang buhay ay naging isang pasya na tumutok sa hinaharap, ngunit hindi nila maikakaila na ang bawat desisyon ay may kaugnayan sa kanilang nakaraan. Isang nakaraan na puno ng mga lihim, mga sakripisyo, at mga bagay na hindi nila kayang balikan. Ang pagmamahal nila ay hindi isang simpleng kwento, kundi isang mahabang tadhana na dumaan sa harap ng kanilang mga mata at puso. Ngunit hindi pa rin nila alam kung paano nila dapat tanggapin ang lahat ng ito. Ngunit sa isang malamlam na gabi, ang lahat ng ito ay nagbago nang dumating ang isang mensahe. Hindi galing kay Sihan at hindi rin kay Xiaoqui, kundi sa isang tao na hindi nila inaasahan. Ang doktor na nagsabi sa kanila ng tungkol sa tamang paraan upang gamutin ang sakit ni Sihan. Ang mensaheng iyon ay nagbigay sa kanila ng isang bagong pag-asa, ngunit may kasamang takot. Ang oras ay hindi hihinto. Ang buhay ni Sihan ay nakataya. May isang huling paraan upang siya ay magpatuloy sa buhay. Ngunit ang kaligtasan ay nakatali sa isang sakripisyo. Ang mensahe ay naging isang masakit na paalala ng lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot na kanilang tinanggihan. Si Xiaoqui ay hindi na alam kung anong desisyon ang dapat niyang gawin. Ang buhay ni Sihan, ang kanyang kaligtasan, ay nakataya sa kanyang mga kamay. Ngunit sa ganitong sitwasyon, ang kaligtasan ba ay isang sakripisyo na kailangang isagawa? Ang sakit na tinatamo ni Sihan ay nagiging mas matindi araw-araw at si Xiaoqui ay nagiging mas desperado sa paghahanap ng solusyon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang dinanas,
Sa kabila ng lahat ng mga lihim na patuloy nilang tinatago mula sa mga mata ng mundo, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa. Ngunit ang oras ay patuloy na tumatakbo at ang buhay ni Sihan ay tila nawawala sa pagitan ng kanilang mga palad. Isang gabi, habang si Xiaoqui ay naglalakad sa hardin, ang mga tanawin ng kabundukan ay nagbabalik ng mga alaala ng isang buhay na wala pang kasiguraduhan. Ang hangin ay malamig at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga bituin na malayo sa itaas. Inisip niya ang mga pangarap na matagal nang iniiwasan, ang mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Sa kalagitnaan ng kanyang mga iniisip, naramdaman niyang may isang presensya na lumapit sa kanya. Xiaoqui, tawag ni Sihan. Ang kanyang tinig ay mas mabigat kaysa dati. Nang tumingin siya, nakita niyang malapit na sa kanya si Sihan at ang mga mata nito ay puno ng pasakit at takot. Huwag mong gawing mabigat ang lahat ng ito. Hindi mo kailangang mag-isang magsakripisyo para sa akin. Hindi makapagsalita si Xiaoqui. Ang mga salitang nais niyang sabihin ay nahirapan siyang iparating dahil sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, sa kabila ng kanilang pagmamahal, mayroong isang bagay na hindi nila kayang kontrolin, ang kanilang mga kapalaran. Sa kabila ng mga lihim at takot, ang tanging bagay na alam nilang tiyak ay ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ngunit ang kanilang mundo ay nagbago nang magdesisyon si Xiaoqui na harapin ang katotohanan. Hindi siya matatakot. Hindi siya pwedeng matakot dahil sa huli, ang tanging bagay na magbibigay sa kanya ng lakas ay ang pagmamahal na mayroon siya para kay Sihan. Tumango siya at sa mata ni Sihan, nakita niyang ang pag-asa ay muling sumik. Handa akong gawin ang lahat ng ito. Kung ikaw ang dahilan na magsisimula muli ang buhay ko, hindi ko na kayang magdalawang isip. Hindi ako matatakot, sabi ni Xiaoqui, at ang mga salitang iyon ay naging isang pangako. Isang pangako na hindi na nila kayang talikuran. Si Sihan ay hindi agad nakapagsalita. Tumayo siya nang malapit kay Xiaoqui at ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan at pasasalamat. Hindi ko kayang mawalan ka, sabi ni Sihan, at sa mga salitang iyon, naramdaman ni Xiaoqui na ang mga tanong at takot ay dahan-dahang nawawala. Sa huli, si Sihan ay hindi lamang isang taong naghahanap ng kaligtasan, kundi isang lalaki na handang isakripisyo ang lahat para sa babae na nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay. At sa mga sandaling iyon, nagpasya sila na magtulungan. Hindi na sila magtatago, hindi na sila matatakot. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay magiging gabay sa kanilang landas. Kaya nang dumating ang araw na muling kumisap ang mga bituin sa langit, si Xiaoqui at Sihan ay naglakad ng magkasama, handang harapin ang anumang pagsubok at sakripisyo na darating. Ang landas nila ay hindi pa natatapos, ngunit alam nilang hindi na nila kailangang maglakbay mag-isa. Dahil sa bawat hakbang, ang pag-ibig nila ay magdadala sa kanila sa isang bagong simula. Ang mga araw ay dumaan ng mabilis at habang si Xiaoqui at Sihan ay patuloy na magkasama, ang kanilang buhay ay unti-unting nagbabalik sa isang mas normal na ritmo. Ngunit ang kalagayan ni Sihan, ang kanyang sakit, ay patuloy na naging isang anino sa kanilang relasyon. Hindi na sila magkaibang mundong pinagmulan, kundi dalawang tao na naglalakbay nang magkasama sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakripisyo. Si Xiaoqui ay hindi na matakot at ang kanyang mga galak ay dahan-dahang nagbabalik. Pinili niyang tumulong kay Sihan sa lahat ng paraan na kaya niya at bawat araw ay naging isang pagninilay sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Pinilit nilang magpatuloy sa kanilang buhay, ngunit alam nilang ang bawat hakbang ay may katumbas na paghihirap at hindi pa rin nila kayang isalba ang lahat ng kanilang nakaraan. Lahat ng sakripisyo at lahat ng bagay na kailangang gawin ay dahan-dahan silang hinahabol, ngunit hindi nila naisip na may isa pang mas malaking pagsubok na darating sa kanila. Isang araw, habang si Xiaoqui ay nag-aalaga kay Sihan sa kanilang maliit na tahanan, isang kakaibang tunog mula sa labas ng kanilang pintuan ang gumising sa kanilang katahimikan. Bago pa nila magawang lumabas,
Ang pinto ay biglang binangga at buksan, at ang isang tao na hindi nila inaasahan ay tumayo sa harap nila. Ang pinakamalapit na kasamahan ni Sihan sa negosyo na may hawak na mahahalagang dokumento sa kanyang mga kamay. May nangyari. Ang lalaki ay nagsimula ng walang preambulo. Ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. Ang kumpanya ni Shen ay nahaharap sa isang malaking krisis. Ang sakit ni Master Shen ay nagdudulot ng mga katanungan mula sa mga stockholders. At kung hindi ito malulutas agad, pati ang pamilya niyo ay magiging target. Ang mga salita ng lalaki ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Si Sihan, na matagal nang hindi iniintindi ang negosyo, ay nagbago ang mukha. Ang mga mata niya, bagamat puno ng pagod, ay nagkaroon ng seryosong sigla. Alam niyang ang negosyo at ang kapangyarihan ng pamilya Shen ay bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit alam din niyang wala nang mas mahalaga kaysa kay Xiaokui. Xiaokui, na walang kaalaman sa lahat ng dinaranas ni Sihan, ay natigilan sa mga narinig. Pati siya ay hindi makapagsalita, at ang bigat ng kanilang sitwasyon ay nagbabalik ng matinding pagkalito. Hindi niya na alam kung ano ang unang sasabihin o gagawin. Master Shen, kung hindi po agad tayo kikilos, maghahati-hati ang mga shareholders at ang pinakamalaking kalaban nyo ay gagamitin ang pagkakataong ito upang isulong ang sarili nilang interes. Dagdag pa ng lalaki, ang boses ay nagiging mas marahas. Masyado nang huli para magtago. Ang pamilya nyo, ang pangalan nyo ay nakataya. Nagkatinginan si Xiaokui at Sihan. Si Sihan ay tahimik, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Xiaokui. Hindi niya kayang isugal ang buhay na pinapangalagaan nila. Ngunit ang negosyo, ang kanyang pamilya at ang kanyang ama, lahat ng ito ay bumangon at nagbabanta. Kung gusto mo ng kaligtasan para sa pamilya mo, sabi ng lalaki, kailangan mong tanggapin ang mga kondisyon ng mga shareholders at hindi na pwedeng itago ang sakit mo. Si Sihan ay bumangon mula sa kanyang pagkakaupo. Naglakad siya patungo sa kanyang desk at tiningnan ang mga dokumentong ipinasok ng kasamahan. Bawat isa sa mga papel ay may isang layunin upang kontrolin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nakatingin siya kay Xiaokui na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ay puno ng malasakit at pag-aalala. Sa lahat ng pagsubok, ang kaligtasan at ang tunay na pag-ibig ay mas malalim na kailangan kaysa sa anumang yaman o kapangyarihan. Anong kailangan mong gawin? Tanong ni Xiaokui. Ang tinig ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang tapang. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang mga bagay na hindi mo kayang panindigan. Bumuntong hininga si Sihan at ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso ay nagsimula ng umagos. Ang buhay ko ay hindi makakamtan kung hindi ko ipaglalaban ang lahat ng ito, sagot ni Sihan. Pero may isang bagay akong natutunan, Xiaokui. Kung wala ka, wala akong halaga. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko kayang mawala ka. Sa mga salitang yon, si Xiaokui ay naluha. Ang mga mata ni Sihan ay naglalaman ng lahat ng takot at pagmamahal na hindi na kayang itago. Ang kanyang pagkatao ay hindi na lamang nakasalalay sa mga bagay na nasa paligid niya, kundi sa mga taong naroroon at sa mga sakripisyo na nagiging bahagi ng kanilang buhay. Ano man ang mangyari, sabi ni Xiaokui, ang kanyang tinig ay nagiging matatag. Magkasama tayong lalaban, Sihan. Huwag mong kalimutan, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Ang pinto ay muling bumukas at ang mga kasamahan ni Sihan ay pumasok. Ngunit ang buong silid ay puno ng isang bagong damdamin, isang pagkakaisa na hindi na kayang wasakin ng kahit anong pagsubok. Ang kanilang laban ay hindi natatapos sa negosyo o sa sakit, kundi sa kanilang pagmamahal at sa tiwala sa isa't isa. Si Sihan, na noon ay nag-iisa, ay hindi na maghihirap sa laban na ito. At si Xiaokui, na nagbukas ng kanyang puso, ay natutunan na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa dugo o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magbigay at magtulungan. Habang ang mga araw ay lumilipas,
Ang mga alon ng pagsubok ay patuloy na dumadating sa buhay ni Xiaoqui at Sihan. Ang mga lihim ng negosyo, ang mga sugat na dulot ng sakit ni Sihan, at ang mga pag-aalinlangan tungkol sa kanilang kinabukasan ay nagiging mga hadlang sa kanilang landas. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi nagbabago, ang kanilang pagmamahal at dedikasyon sa isa't isa. Ang buhay nila ay hindi perpekto at puno ng hindi inaasahang pangyayari, ngunit sila ay patuloy na naglalakbay ng magkasama. Ang gabing iyon ay hindi malilimutan ni Xiaoqui. Habang siya ay naglalakad sa hardin, pinagmamasdan ang mga bituin na sumik sa kalangitan, isang pakiramdam ng kagalakan at kalungkutan ang bumalot sa kanya. Ang mga bituin, kahit malayo, ay nagbibigay liwanag sa dilim, at siya ay naisip, sa kabila ng lahat ng pagsubok, siya at si Sihan ay natutunan nilang magtiwala sa bawat isa. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang tinig ni Xiaoqui ay malalim, ngunit puno ng tapang. Hindi ko alam kung anong hinaharap, ngunit natutunan ko na ang bawat hakbang ay mahalaga. Hindi ko kayang maglakbay mag-isa, at hindi ko rin kayang itapon ang pagmamahal natin. Habang siya ay nagsasalita, naramdaman niyang may humaplos sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niyang sisihan, ang mukha nito ay puno ng malasakit at pag-aalala. Hindi na siya ang lalaking malamig at malayo, kundi isang tao na nakatagpo ng tunay na kaligayahan sa pagkakaroon ng isang taong magmamahal sa kanya ng buo. Xiaoqui, sabi ni Sihan, ang tinig nito ay malumanay at puno ng pagnanasa. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang buhay natin ay puno ng mga pagsubok, ngunit ito ang tadhana natin. Magkasama tayo sa lahat ng ito at hindi ko nahahayaan na mawalan ka. Ang mga salita ni Sihan ay nagsilbing isang pangako na hindi na siya iiwas, na kahit anong mangyari, hindi na niya bibitawan si Xiaoqui. Sa mga mata ni Sihan, nakita ni Xiaoqui ang kanyang sariling kalakasan, ang lakas na natutunan nilang buuin mula sa pagmamahal at pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Sa gabing iyon, habang ang hangin ay humihip ng magaan at ang mga bituin ay patuloy na kumikislap, nagpasya si Xiaoqui na wala ng ibang pipiliin kundi si Sihan. Walang kasiguraduhan ang bukas, ngunit may isang bagay na tiyak. Siya ay handang sumama sa kanya, kahit saan man ito magtulak. Hindi siya matatakot sa mga bagong hamon at hindi siya magdadalawang isip sa bawat sakripisyong darating. Naglakad silang magkasama, hindi nagsasalita, ngunit sa bawat hakbang ay ramdam nila ang bigat at saya ng kanilang pasiya. Ang buhay nila ay hindi isang kwento ng perpekto o ng madaling daan, kundi isang paglalakbay na may mga pagkatalo at tagumpay. At sa bawat pagkakataon, natututunan nilang maging buo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Si Xiaoqui ay nakatingin sa mga bituin at ang mga alaala ng nakaraan ay unti-unting nagiging bahagi ng kanilang paglalakbay. Si Sihan ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang mundo ay tila naging isang tahimik na simula ng bagong kwento. Isang kwento ng pagmamahal na hindi tinatablan ng kahit anong pagsubok. Huwag mong kalimutan, sabi ni Xiaoqui. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Magkasama tayo sa lahat ng ito. Hindi na kita iiwan. At sa mga salitang iyon, si Sihan ay nagbigay ng isang ngiti. Ang ngiti ng isang lalaki na muling nakakita ng liwanag. Isang lalaki na hindi na mag-iisa sa lahat ng pagsubok. Magkasama silang patuloy na maglalakbay, nagsusubok, nagmamahalan, at higit sa lahat, natututo nilang tanggapin ang buhay sa mga pagkakataong hindi nila inaasahan. Ang araw ay muling sumikat sa bagong pag-asa at ang kanilang kwento na puno ng takot, pagnanasa at sakripisyo ay nagsimula sa isang bagong simula. Isang simula na may pag-ibig, pagtanggap at walang katapusang lakas mula sa isa't isa. Ang mga araw ng pag-aalaga at pagtulong kay Sihan ay naging mas madali habang lumilipas ang panahon. Ang mga lihim na noon ay nakakulong sa kanilang puso ay unti-unting nawawala sa hangin.
at ang pag-ibig na ibinuhos nila sa bawat isa ay nagsimulang magbunga ng mga pagbabago. Si Xiaokui ay nakatagpo ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya, at si Sihan na noon ay iniisip na ang kanyang buhay ay isang serye ng pagkatalo at sakit, ay nagsimula nang tanggapin ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Habang lumalago ang kanilang relasyon, nagsimula silang magbukas ng mga pintuan na matagal nang nakasarado. Si Xiaokui ay natutunan ang halaga ng pagtanggap at pagpapatawad, hindi lamang sa mga tao sa paligid niya, kundi pati sa kanyang sarili. At si Sihan, na matagal nang nagtatago ng sakit at takot, ay nagsimulang magtiwala kay Xiaokui ng buo, walang takot na ipakita ang kanyang kahinaan. Ngunit tulad ng isang agos sa ilog, hindi rin sila nakaligtas sa mga pagsubok na darating. Ang kanilang pagmamahalan ay muling sinubok nang dumating ang isang hindi inaasahang balita. Isang lihim mula sa nakaraan ni Sihan na nagbabanta sa kanilang kasalukuyan at hinaharap. Isang lihim na maaaring magpabago ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Si Sihan ay nagpunta sa isang pribadong silid sa kanilang tahanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang lihim na ito, na itinago mula sa kanya ng kanyang pamilya, ay dumating ng hindi inaasahan. Ang mga dokumentong hawak niya ay naglalaman ng mga pangalan, mga lugar, at mga pahayag na maaaring magdulot ng pagkasira sa lahat ng pinagdaanan nila. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Xiaokui, ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niyang may isang bagay na napakalalim na nagbabalik sa lahat ng mga takot na sinubukan niyang takpan. Nang makita siya ni Xiaokui, alam niyang may mali. Sihan, tinawag niya siya. Ang kanyang tinig ay puno ng alalahanin. Ano ang nangyayari? Bakit ganito ang hitsura mo? Naglaho ang mga salitang nais sabihin ni Sihan. Tumayo siya sa harap ng pinto. Ang mga mata niya ay malalim ang iniisip at isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang lihim mula sa nakaraan ay nagsimulang magbukas at ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila nagiging isang malaking tanong. Si Xiaokui ay lumapit sa kanya, humawak sa kanyang braso. Kung may nangyari, kung may lihim na hindi mo pa nasasabi sa akin, kailangan mong sabihin. Hindi ko kayang maglakbay ng mag-isa sa dilim na ito. Bumuntong hininga si Sihan. Ang bigat na nararamdaman niya ay hindi matitinag ng kahit anong salita. Xiaokui. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong. May isang bagay akong hindi sinabi sa iyo. Isang lihim mula sa nakaraan ko. Ito ay tungkol sa pamilya ko. Ang mga negosyo namin, ang posisyon ko, lahat ng ito ay nakataya. Ngunit higit sa lahat, ikaw. Ikaw ay bahagi ng isang plano na hindi ko kayang hawakan. Hindi pa natatapos ang mga salita niya nang biglang tumulo ang luha mula sa mata ni Xiaokui. Hindi siya umiiyak dahil sa takot o galit, kundi dahil sa sakit na naramdaman niya sa mga salitang binitiwan ni Sihan. Nakita niya ang pagkabigo at takot sa mga mata nito. Alam niyang hindi siya kayang iwan ni Sihan, ngunit ang mga alalahanin at mga lihim mula sa nakaraan ay nagiging isang makapal na pader sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko alam kung anong mga lihim ang kailangan mong itago, Sihan, sabi ni Xiaokui. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng sakit. Ngunit ang alam ko lang ay ang buhay na tinutulungan nating buuin ngayon, ang pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa. Huwag mo sanang gawing madilim ang ating hinaharap. Si Sihan ay tumingin kay Xiaokui, at sa mga sandaling iyon, ang mga mata ni Xiaokui ay nagsiwalat ng isang lakas na hindi niya pa nakita noon. Ang pagmamahal na nararamdaman ni Xiaokui ay higit pa sa mga lihim, higit pa sa mga sakripisyo. Isang pagmamahal na hindi matitinag ng anuman. Siya ay handang magpatuloy, handang maglakbay, anuman ang mangyari. Patawarin mo ako, ang bulong ni Sihan, at ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Hindi ko nais na maging pabigat sa iyo. Ngunit si Xiaokui, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay ngumiti. Hindi ka pabigat. Hindi ka kailanman magiging pabigat, Sihan. Magkasama tayo. Kung may mga lihim man, magtulungan tayo. Hindi ko kayang maging bahagi ng isang buhay na walang pagtutulungan.
Ang mga salita ni Xiaoqui ay nagsilbing isang tulay sa pagitan nila, isang tulay na nagpatibay ng kanilang ugnayan. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay, ngunit natutunan nilang tanggapin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa perpekto, kundi sa pagkakaroon ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok ng magkasama. Naglakad silang magkasama sa ilalim ng malamlam na buwan at sa kabila ng mga lihim, takot at mga alalahanin, naramdaman nilang sa huli sila ay magiging buo, magkasama sa bawat hakbang. Ang gabi ay dumaan ng tahimik, ngunit sa puso ni Xiaoqui, ang mga alalahanin ay patuloy na gumugulo. Ang mga lihim na dahan-dahang lumalabas mula sa nakaraan ni Sihan ay nagdudulot ng mga tanong na hindi kayang sagutin ng mga simpleng salita. Bagamat ang kanilang pagmamahal ay malalim at buo, hindi pa rin nila maiwasang maramdaman ang bigat ng mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Sa mga susunod na araw, ang takot at pasakit ay naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Ngunit hindi nila pinili na ito ang magtakda ng kanilang kapalaran. Sa halip, nagpatuloy silang magkasama, tumutok sa kung ano ang mahalaga, ang kanilang pagmamahal at ang bawat hakbang patungo sa hinaharap na magkasama nilang pinili. Si Sihan, bagamat matigas ang kanyang panlabas na anyo, ay hindi maiwasang makaramdam ng kalungkutan sa mga araw na iyon. Ang kanyang sakit ay dumarami, hindi lamang pisikal, kundi pati emosyonal. Ang kanyang mga lihim, ang mga bagay na matagal niyang itinagong mga bahagi ng kanyang pagkatao, ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Hindi na siya ang lalaking nakatanim sa tuktok ng kanyang imperyo. Ngayon, siya ay isang tao na natututo muling magtiwala, muling magbigay ng pagmamahal, at muling makaharap ang takot ng mga lihim na ito. Si Xiaoqui, sa kabila ng lahat ng ito, ay nakatayo sa tabi niya, hindi nag-aalinlangan. Alam niyang ang kanilang relasyon ay hindi kasing perpekto ng ibang tao, ngunit natutunan niyang tanggapin ang mga imperpeksyon at mahalin ang bawat bahagi ng pagkatao ni Sihan. Tanggapin mo ang lahat ng bahagi mo, Sihan. Ang kanyang tinig ay malumanay, puno ng malasakit. Hindi ka kailanman magiging buo kung patuloy mong tatagilid ang iyong sarili mula sa mga bahagi ng pagkatao mo. Habang ang sakit ni Sihan ay patuloy na lumalala, isang araw dumating ang isang tawag na muling magpapabago sa kanilang buhay. Ang kanyang pamilya, ang mga shareholders ng kumpanya, ay nagsimula ng magsanib puwersa upang tapusin ang negosyo at kontrolin ang lahat ng yaman na itinaguyod ng kanilang lahi. Ang mga pahayag ay nagiging mas tahasan, ang mga desisyon ay tila ipinatutupad ng walang malasakit sa mga tao sa paligid nila. Ang mga balita ay nagsasabing ang kalusugan ni Sihan ay labis na naapektuhan at ang kumpanya ay maaaring magsara ng hindi inaasahan. Dahil dito, mas lalong naging matindi ang tensyon sa kanilang tahanan. Si Xiaoqui ay patuloy na nagbigay ng suporta kay Sihan, ngunit kahit siya, sa kabila ng lahat ng pagmamahal, ay nakaramdam ng pag-aalala sa mga susunod na hakbang. Ang mga salita ng mga shareholders ay naging malinaw. Kung hindi nila makuha ang kontrol sa negosyo, walang kinabukasan si Sihan sa kanilang mundo. Nagpunta si Sihan sa opisina sa isang huling pagkakataon, hindi lamang upang ipaglaban ang kanyang kumpanya, kundi upang ayusin ang mga pagkukulang na dinala ng mga taon ng pagpapabaya. Si Xiaoqui ay kasama niyang dumaan sa bawat hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot, ngunit alam niyang hindi niya kayang iwanan si Sihan sa isang laban na hindi siya pwedeng magtagumpay ng mag-isa. Ito ang huling pagkakataon natin, Xiaoqui, sabi ni Sihan. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang, ngunit may kabuntot na pag-aalala. Ito ang pinakamalaking laban na kailangan natin harapin. Hindi ko alam kung anong mangyayari, ngunit umaasa ako na magagawa natin ito. Magkasama tayo. Si Xiaoqui ay tumingin kay Sihan. Ang kanyang mga mata ay matibay. Huwag mong kalimutan, Sihan. Hindi tayo maghihiwalay. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Naglakad silang magkasama sa pasilyo ng kumpanya at habang ang bawat hakbang nila ay sumasalamin sa mga nakaraan, ang kanilang pagkatao ay tila bumangon
mula sa kahinaan. Naging simbolo sila ng pagmamahal at lakas na hindi kayang hadlangan ng kahit anong pagsubok. Ang labanan ay hindi tungkol sa negosyo, kundi sa pagkakaroon ng tapang upang magpatuloy sa harap ng mga pagsubok na bumangon mula sa kanilang nakaraan. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula silang magtakda ng bagong kurso, isang landas na mas matibay at mas buo. Ang mga pagsubok ay hindi na nagiging hadlang, kundi isang paalala na ang buhay ay hindi laging makakamtan ng madali. Ngunit sa bawat laban, may mga pagkakataon ng tagumpay. Ang bawat desisyon na ginawa nila ay nagbigay daan sa isang mas maliwanag na hinaharap. At sa huli, natututunan nilang tanggapin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa kung paano nilang pinili ang isa't isa sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Ngunit ang bawat sandali ng paglalakbay ni Xiaoqui at Sihan ay nagbigay ng bagong pag-asa. Si Sihan ay patuloy na naglalaban para sa kanyang pamilya at negosyo. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa nila, natututunan nilang tanggapin na ang tagumpay na kanilang hinahanap ay hindi lamang sa material na aspeto ng buhay. Ang tunay na tagumpay ay natagpuan sa kanilang pagmamahal, sa kanilang pagtutulungan, at sa lakas ng kanilang loob na magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isang gabi, habang magkasama silang naglakad sa tabi ng dagat, si Xiaoqui ay huminto at tiningnan ang kalangitan. Ang buwan ay maliwanag at ang mga alon ng dagat ay tahimik. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman niyang ang lahat ng pag-aalinlangan at takot na bumangon sa kanila ay unti-unting nawawala. Sa bawat patak ng tubig na tumatama sa dalampasigan, naramdaman niyang ang mga sugat ng nakaraan ay nagpapagaling. Ang buhay natin ay puno ng mga tanong, Sihan, sabi ni Xiaoqui. Ang tinig niya ay malumanay, ngunit puno ng kalakasan. Minsan iniisip ko kung tama ba ang mga desisyon natin, pero alam ko, sa bawat hakbang na ginagawa natin, mas lalapit tayo sa ating hinaharap. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat, pero magkasama tayo. Si Sihan ay tumingin sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Hindi ko kayang magsimula muli kung wala ka. Bawat hakbang ko ay nagiging mas magaan dahil sa iyo. Ang mga lihim, ang mga takot, ang sakit. Lahat ng yon ay hindi ko kayang harapin ng mag-isa. Ikaw ang naging liwanag ko. Ang mga salitang yon ay parang isang pangako. Isang pangako na kahit anong mangyari, hindi nila hahayaan ang isa't isa. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila, natututunan nilang tanggapin ang bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, kahit gaano pa ito kahirap. Habang naglalakad silang magkasama, isang hindi inaasahang pagbisita ang dumating. Isang lihim mula sa nakaraan ni Sihan na nagbukas ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang dating kasamahan sa negosyo. Isang tao na matagal nang nawawala. Ang nagbalik at nagdala ng mga bagong balita. Sihan, sabi ng tao, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Ang kumpanya mo ay may bagong pagkakataon. Kung ipagpatuloy mo ang laban na ito, makakamtan mo ang lahat ng nais mo. Ang mga salitang iyon ay isang hamon, isang bagong pagsubok na nagbigay ng bagong direksyon sa buhay ni Sihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya natatakot. Alam niyang hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Si Xiaoqui, ang kanyang pinakamahalaga, ay naroroon sa bawat hakbang at walang anuman sa mundo ang makakapigil sa kanila. Ano man ang mangyari, magkasama tayo, sabi ni Sihan. Ang mga mata niya ay matibay, puno ng determinasyon. At sa mga salitang iyon, nagpasya si Xiaoqui at Sihan na magpatuloy sa kanilang landas, handa nang harapin ang bawat pagsubok na darating. Hindi nila alam kung anong bukas ang naghihintay sa kanila, ngunit natutunan nilang tanggapin na ang bawat hakbang ay bahagi ng kanilang kwento. Isang kwento ng sakripisyo, ng pagmamahal, at ng lakas ng loob na magpatuloy. Ang buhay nila ay hindi na tungkol sa pagtatago ng mga lihim,
kundi sa pagtanggap sa isa't isa ng buo sa harap ng lahat ng pagsubok. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang kwento ay tungkol sa pagpili. Pinili nilang maging magkasama, pinili nilang mahalin ang isa't isa, at pinili nilang tanggapin ang bawat bahagi ng buhay, mga lihim, takot, at lahat ng pagsubok na dumaan sa kanilang landas. Ang kwento ni Xiaoqui at Sihan ay nagtatapos sa isang bagong simula, isang simula ng walang katapusang pag-ibig at pagtutulungan, handang harapin ang lahat ng hamon ng buhay.